Nagsimula na ang eksena ng pag-atras sa kasal sa bagong misyon ng sekta. Ako si Suli. Nagtatrabaho ako bilang tagaputol ng kahoy sa Kinyon Sect. 3 taon na akong nasa sekta. Hindi pa nagigising ang aking espiritual na ugat. Ngunit nakapagputol na ako ng 3,000 kilo ng kahoy. Habang ang iba ay nag-aaral ng pagsasanay sa espiritu, ako'y nagpuputol ng kahoy. Habang ang iba ay nagtatayo ng pundasyon, ako'y nag-aalaga ng aso. Ang prinsipyo sa buhay ay 8 salita, huwag magpakaarte. Huwag akong gawing abala, kailangan kong pakainin ang aso. Narinig mo na ba? Si Lin Shiji ay magpapahayag ng pag-atras sa kasal sa harap ng lahat. Tingnan mo ang walang silbi na tagasibak ng kahoy. Si Suli. Si Suli ang walang silbi. 3 taon na sa sekta, hindi pa rin nagising ang kanyang espiritual na ugat. Karapat-dapat kay Lin Shiji. Narito na ang ating mahusay na tagapagputol ng kahoy. Nandito na si Lin Shaimi. Panahon na para sa mga seryosong bagay. Suli, ang ating kasunduan sa kasal ay hindi na wasto ngayon. Hawakan mo ng mabuti ang sulat ng paghihiwalay. Magsiwi ka na. Isang walang silbi na hindi man lang makapagpabuhay ng pinakamababang antas ng espiritual na ugat. Hindi ka karapat-dapat kay Lin Kingsu. Walang kwenta, walang kwenta. Walang kwentang tagaputol ng kahoy. Si Lin Shimi ay isang henyo na mahirap matagpuan sa loob ng 100 taon. 3 taon lang at matagumpay na siyang nakapagbuo ng pundasyon. May ilang tao. Hindi karapat-dapat kahit na magdala ng sapatos para kay Shimi. Hindi ba ako karapat-dapat? Linawin mo. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa akin, okay. Pati aso ko, ganyan ang iniisip. Lin Kingsu. Ang kasunduan na ito ay dahil sa inyong sekta na humiling sa akin para mapanatili ang iyong dangal. Dahil hindi ka karapat-dapat sa aking pagtulong. Kung gusto mong ibalik, ibalik mo na. Susunod ako sa iyo. Baka magsisi ka sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin? Saan ako, si Lin Kingsu, na hindi karapat-dapat sa iyo? Karapat-dapat ka, karapat-dapat ka. Sobra ka lang sa salita. Nawawalan ako ng oras. Tumigil ka. Ikaw na walang silbi, at saka ka pa mang bulyaw. Kung hindi ka sana nagsamantala habang si Kingsu ay bumaba sa mundo, na nagdusa at nakalimot, dahil sa'yo nakalusot ka. Akala mo lang na isang walang silbing walang ugat na espiritu. Matatanggap sa formal na pamanang espiritu. Ang orihinal na may-ari ay mahiyain. Kaya't lalong naging walang pakundangan sila. Kahit na nakalimutan na nila ang nakaraan. Noon, iniligtas ng orihinal na may-ari si Lin Kingsu na nakalimot sa lahat ng bagay. Salamat sa pagligtas sa akin. Paano kita magpapasalamat? Nagpa siya silang magpakasal. Matapos mahanap ng sekta si Lin Kingsu, upang mapanatili ang kanyang dangal. Kaya't nagbigay ng eksepsyon upang isama ang orihinal na may-ari na walang talento sa Kinyunzong. Mahiyain ang orihinal na may-ari. At pagkatapos pumasok sa sekta, siya ay pinabayaan. Pinadala siya sa likod ng bundok upang mangalap ng panggatong, na tinawag na Kingsu para sa pagsasanay. Matapos maibalik ni Lin Kingsu ang kanyang alaala, nahihiya siya sa kasunduan sa kasal sa isang walang silbi tulad niya. Muli, pinukaw ni Li Haoran, na ipahayag ang mga paratang sa harap ng lahat at humiling ng pag-atras sa kasal. Suli, ang ating kasunduan sa kasal ay itinuturing na walang bisa. Hahaha, tingnan mo ang walang silbi, hindi pa ba siya aalis? At si Li Haoran ay matagal nang naglagay ng mabagal na lason sa orihinal na may-ari. Naghihintay lamang na makapag-atras ng kasal upang pilitin siyang umakyat sa malaking laban ng sekta. At may wastong dahilan upang patayin siya. Upang itago ang katotohanan ng paglalason. At ako ay dumating mula sa ibang mundo, na may kasamang sistema, na humahawak sa simula ng impyerno. Ngunit hindi ito hadlang. Ang unang misyon na ibinigay sa akin ng sistema, ay magputol ng kahoy at mag-alaga ng aso para makakuha ng puntos. Kapag na-unlock ko na ang newbie gift pack, babalik ako para ipaglaban ang karapatan ng orihinal na may-ari. 3 araw mula ngayon ay ang malaking kompetisyon ng sekta. Tanging ang makakakuha ng unang pwesto ang karapat-dapat na maging dragon at phoenix. Sila lamang ang karapat-dapat sa akin bilang nakatatandang kapatid ng sekta. Ngayon, sa harap ng lahat, itinatakwil kita. Ito ay upang maging saksi ang lahat. Upang hindi magkamali ang aking magiging asawa. Naisipin na may anumang ugnayan ako sa iyo, isang walang silbi. Ikaw, isang walang silbi, ay hindi karapat-dapat kahit na magdala ng sapatos ni Kingsu. Seryoso akong nagdududa na niligtas mo si Kingsu noon. Dahil may balak ka na may ibang motibo. Sige na, kahit anong dahilan mo. Sa huli, nailigtas mo ako. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon.
Sa malaking kompetisyon ng sekta, magiging punching bag ka ng mga disipulo. Kahit na may kaunti pang silbi ka. Kahit na nagbitiw ka na sa kasal. Muna kitang pinapayagang mag-ukit ng kahoy sa likod ng bundok ng sekta para mabuhay. Huwag mong kalimutang pasalamatan si King Sue sa magandang pagkakataong ito. Para na rin makapagpasikat ka sa malaking paligsahan ng sekta. Dahil sa mga patakaran ng sistema, ang pangunahing gawain ko ngayon ay mag-ukit ng kahoy at mag-alaga ng aso. Para makalikom ng puntos. Kapag nakalikom na ako ng sapat na puntos, a-upgrade ang sarili sa ika-10 antas na tagapangalaga ayon sa sistema. Kailangan kong ipaglaban ang katarungan para sa orihinal na may-ari. Suli, anong klaseng ugali ito? Enye. Magpatuloy kayo. Huwag niyo akong hadlangan sa pagpapakain ng aso. Tumigil ka dyan. Parang iba na si Suli kumpara sa dati. May kakaibang bagay. Sa tingin ko, matigas ang ulo niya kahit patay na. Sa 3 araw, ang malaking paligsahan ng pamanang paaralan. Siguradong susundin niya at magiging punching bag lang. Na-detect ang host na nag-trigger ng nakatagong gantimpala. Naipamahagi na ang karagdagang gantimpala. Aktibasyon ng lakas ng tagapagtanggol, 0%. May karagdagang gantimpala pa nga. Ngunit tapusin muna ang pangunahing misyon. Magputol ng kahoy at pakainin ang aso. Mahalaga ang misyon, ano iyon? Hindi maganda, ang selyo sa likod bundok ay humihina. Ito ay ang sinaunang halimaw na taoti. Hindi maganda. May nangyari sa templo ng sekta. Tumakbo. Dapat mabilis tayong mag-set up, huwag natin itong pahintuin na makalabas sa bundok sa likod. Ito na ang espesyal na galaw. Ito. Anong klaseng halimaw ito? Bakit tayo matatakot, Tara, tumulong tayo. Sumpa, tingnan mo ang aking King Yun Sword. Sinipsip niya ang aking King Yun Sword. Tapos na, lahat ay tapos na. Bakit ang daang ito ay naging napakahirap daanan ngayon? Ano ito? Parang gusto ng langit na wasakin ang aking King Yun set. Ako, ayaw kong mamatay. Ah, ah, ah. Tapos na, tinutokso na niya si Suli. Ito ay, uli na namang bumalik ang masamang ugali. Suli, nagwawala ka na. Suli, isang inutil ka, pumunta ka dito para mamatay. Cold ball, huwag kang magkalat. Tapos na, tapos na. Nabigla yung batang ito. Ay, hindi ko matiis na panoorin. Suli, ang baliw mo. Yan ay isang sinaunang halimaw. Siya. Ano ang sinasabi niya, uling? Siya, tinuturuan niya ang tao tayan. Hindi pwedeng mangyari yan. May mukha ka pang magalit. Ilang beses na kitang sinabihan. Huwag kang kumain ng basura sa labas. Sino ang mag-aalaga sa'yo kung magkasakit ka? Ilabas mo ang mga kinain mo kanina. Kapag kumain ka ulit ng basura, hindi ka nabibigyan ng buto. Umayos ka dyan.
Ah! Ano ba ito? Parang nananaginip ako. Ang kayamanan ng bayan ay nilabas ng aso. Ano nang ingay yan? Ngayon mo lang alam magpakaawa. Kanina, ang lakas-lakas mo pa. Suli, anong uri ng mahika ang ginamit mo? Huwag mo siyang palagpasin. Bakit biglang umaraw? Si Suli kaya? Siguradong may tinutunan siyang mahika mula sa ibang mundo. Tingnan ko kung paano ko siya mahuli. Suli, kaibigan, huminto ka muna. Huminto ka muna. Kaibigan, Suli. Huminto ka muna. Huwag kang magmadaling umalis, kaibigan. Nais ng Panginoon ng Kinyon Sect na makipagkita sa iyo sa Hall of Sect Master. Mag-inom ng tsaa at kumain ng kaunti. Wala akong oras. Ang aso ko ay nagugutom. Ipapadala ko ang espiritual na pagkain sa kwarto ng kahoy. Sapat na ang dekalidad na espiritual na karne, espiritual na prutas, at espiritual na alak. Ayaw kumain ng aso ko ng mga sirang bagay na iyan ninyo. Lumayo ka, huwag harangan. Sige, hayaan mong pumunta ang batang ito sa palasyo ng Panginoon. Siguradong gumamit ang Panginoon ng isang kakaibang mahika. Baka isang demonyong mahika o halimaw. Dapat muna silang mahuli. Itong aso na ito. Kumusta, pare, sandali lang. Anong nangyari sa kanya? Nilakasan kanya. Ah! Ah! Yung walang kwentang Suli, ngayon ay panauhin ko sa Kinyon Sect. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kung ganon, pakiusap, magtungo na kayo sa Kinyon Sect. Yung eksena kanina, hindi na kaya ng lumakong katawan ang pangalawang pagkakataon. Dapat mong alagaan ng maayos ang Ginoo na ito. Pasensya na, kaibigan, tanong ko lang po. Sino po ba talaga kayo? Ako po ay nag-igib ng kahoy. 3 taon na po akong pumasok sa sekta. Hindi po ninyo alam. Sila ay karaniwang may mga mata sa tuktok ng kanilang ulo. Huwag kang mag-alala na imbitahan akong kumain. Hindi man lang nila ako tinitingnan. Anong nangyayari ngayon? Parang ang araw ay sumisikat sa kanluran. Bakit lahat sila ay naging mga tagahanga ko? Hahaha, amo, itigil mo na ang pag-iisip na yan. Ang pagiging tanga ay cute din. Naiinis ako sa inyo na bigla na lang naging masunurin. Dahil ang aso ko ay isang aso lang naman. Na nakakakain lang. Noong nakaraan, kinagat nito ang kalahating pinto. Nagalit ako at 3 araw kong hindi pinakain ng mabuti. Tama ka, amo. Talagang hindi ito nakakain ng mabuti. Kailangan nitong kumain ng mas marami ng ganitong gabi, hahaha. Sinasabi ng kaibigan na nagbibiro siya. Itong aso na ito ay isang asong gala na nakuha. Nakita kong kawawa siya kaya inalagaan ko. Ang pangalan niya ay Cole, medyo mainitin ang ulo. Huwag niyong saktan siya. Kanina, nilunok niya ang aking Kinyon Sword. Niluwa na naman. Mula bata pa siya, may gawin na siyang ganito. Kapag nakakakita ng kumikislap na bagay, gusto niyang lunukin. Yung espada niyo, hindi niya iyon pinapansin. Kung hindi, matagal na niyang nilunok iyon. Tama, hindi ba sira? Kung sira, hindi ako magbabayad Wala akong pera. Hindi niya iyon pinapansin. Ito ang kayamanan ng aking Kinyon Sect. Hindi niya ito pinapansin. Anong uri ng kapangyarihan ang ginamit ng batang kaibigan kanina para parusahan ang taoti? Yung lakas at presyon. Kahit malayo, nanginginig na ako. Kailangan bang gumamit ng kapangyarihan para sa aso? Kung hindi nakikinig ang aso mo, hindi ka ba magagalit? Umupo ka at huwag gumalaw. Kung magpatuloy ka pa, huhampasin kita. Yan lang ang kaya ko. Ang mga tao sa pagtuklas ng mahika ay kakaiba talaga. Kahit ang mag-train ng aso, may aral pa. Nagsasalita ba siya ng tao? Huwag niyo akong tanungin, wala rin akong alam. Maaaring siya ay totoong tanga. O nagkukunwaring tanga lang. Ano sa tingin mo? Nagpapaarte ako, ano bang pinagdadasal ko? Kaibigan, may isang pakiusap ako. Maaari mo bang ipahiram ang asong ito sa aming sekta ng ilang araw? Gusto naming pag-aralan ito ng mabuti. Hindi lang basta titigan. Pag-aaralan ko. Gusto mo bang pag-aralan ang aking mga ngipin?
Maniniwala ka ba o hindi, kakainin ko buong templo ng mga panrelihiyon. Kahit ang pundasyon ay mawawala. Hindi ako hihiram ng aso namin para makipag-ugnayan at makagat. Noong nakaraan, may isang magnanakaw ng kahoy na niyugyug niya hanggang sa mahulog ang kalahati ng pantalon. Niyak-yak na tumakbo ng 3 araw. Sa huli, kailangan ko pang magbayad ng isang pantalon sa kanila. Sige, kailangan ko nang bumalik para pakainin ang aso. Umalis na ako. Matanda, ihahatid ko ang batang kaibigan. Hindi mo na kailangang maghanap ng daan. Ginoo, Ginoo. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Buwis buhay. Anong sinasabi mong napulot na asong gala? Anong pagsasanay sa aso ang may pagmumura? Siguradong may itinatagong lihim ang batang ito. Ano ang gagawin natin? Baka kailangan siyang arestuhin at tanungin. Ikaw ba ang huli o ako? Di mo ba nakita kung saan nanggaling yung aso? Gusto mong mamatay, hayaan mo na lang siyang maakyat sa buong sekta. Ipagpatuloy mo muna, huwag mong saktan. Suyurin mo ng palihim ang kanyang background. Sa loob ng 3 araw, ang malaking paligsahan ng sekta. Bago ito, dapat talagang linawin. Ang malaking kompetisyon ng sekta na ito. Ang Kinyon Sect ko ay maaaring makaranas ng isang krisis. Maaaring ito ang maging pagkakataon namin. 3 taon. Sino ba talaga ang walang silbi na iyon na tinanggihan ko ang kasal? Tulungan mo ako. Naihiya ka bang natakot sa kanya? Parang lahat sila natatakot sa'yo, ano? Ako ay isang toti. Isang sinaunang halimaw. Sino mang makakita sa akin ay matatakot hanggang sa matumba sa lupa. Sana hindi ako nasagasaan at tinamaan ng malubha. Bakit naging aso na lang ako sa'yo? Anong nangyayari? Bakit ako, isang makapangyarihang sinaunang halimaw, ay naging aso? Saan galing ang asong ito at bakit parang tanga? Bitawan mo ako, kakainin kita. Saan mo ako dadalhin? Dahil ang itim mo, tatawagin na kitang uling. Ikaw ang itim, kayong lahat ay mga uling. Kakaiba, sa tabi niya, parang nagbago ako ng lubos. Hindi na babalik sa tunay na anyo. Tuwing gusto kong gumamit ng kapangyarihan, parang may humahawak sa akin ng mahigpit. Sino ba talaga ang batang ito? Kumakain ng uling. Ito ay espesyal na inihanda ko para sa iyo. Anong klaseng bagay ito? Kahit aso, hindi kumakain ito. Kunin mo, kunin mo. Bakit, ayaw mo pa? Ito ay pinutol ko ng 100 kilo ng kahoy. Binigyan ako ng sistema ng 1 piraso ng lupa, na pinaghirapan kong itanim. Naiintindihan mo ba kung ano ang pawis na tumutulo sa lupa? Bawat butil ay pinaghirapan. Ngunit itong hindi mapagkakatiwala ang sistema. Hayaan mo akong magputol ng 100 kilo ng kahoy araw-araw. Nagputol ako ng 1 buwan. Sa wakas, dumating ang sistema ng bagong manlalaro na malaking regalo. Ang resulta, ginantimpalaan ako ng 1 piraso ng lupa. Binabati ang host sa pagputol ng kahoy ng 1 buwan. Na-unlock ang malaking regalo para sa bagong manlalaro. Gantimpalaan ang host ng 1 piraso ng lupa. Sigurado ka bang ito ang gantimpala ng sistema? Mayroon ba siyang nakatagong ginto? Pasensya na. Nawala ko ang manual. Sige, mag-explore ka na lang. Subukan mong magtanim ng kahit ano. Subukan mong magtanim. Makatotohanan ba ang sistemang ito? Ayos na ngayon. Nagdagdag ka na naman ng bagong gawain sa akin. Pakainin ng maayos ang aso. Sabi ko, sistema o sistema. Kailan ba ako magiging katulad ng sinasabi mong 10 antas na tagapangalaga? May mga gawain ako, ha? Kahit ayaw mo, kailangan mong kumain. Kumain ka na. Ganyang mababang uri. Hindi ko kakain kahit mamatay pa. Nagkamali ako, nagmamaliit ako sa tao gamit ang aking mga mata. Yung amoy na to, hindi ito ordinaryong lingsi. Ito ay isang napakatagal na purple ganoderma. Kasama pa ang aroma ng siyam na ulit na dragon saliva. 10,000 taon na snow ginseng na esensya. At saka, may mga piraso pa ng internal elixir ng sinaunang Diyos na hayop. Mga ito ay mga napakahusay na espiritual na gamot. Hindi ito pangkaraniwang tao. Malinaw na ito ay isang naglalakad na yaman ng mga espiritual na gamot. Araw-araw ay may 2,000 taon na espiritual na gamot. Ano ba talaga siya?
Katatapos lang niyang pumili ng pagkain. Biglang parang hindi pa nakakain ng 10 buhay. Ang ugali mo talaga ay kakaiba. Isang sulyap lang, amoy na amoy ang napakagandang gamot. Hindi ito sayang. Itong aso, tiyak na ako'y tapat na. Hindi ko inasahan na ako, isang mabangis na halimaw, ay magiging aso at umabot sa rurok ng buhay aso. Dahil sa isang sulyap sa iyo sa gitna ng tao. Ako'y naging aso mo. Ngunit handa akong gawin ito. Ano na nangyari sa tanga mong aso? Tingnan mo ang mata niya. Parang nakatingin siya sa isang gumagalaw na buto. Tanga mong aso, bumalik na ang diwa. Umuwi ka na. Sa bahay, bibigyan kita ng espesyal na pagkain. Espesyal na pagkain. Ay. Bakit mo ako hinahatak? Mali ang direksyon. Nandoon ang bahay, huwag kang magbuhat. Baka mahulog ang pantalon ko. Kumain ka, kasama ng cold ball. Ito ay ipinadala ng aming tagapagtatag. Sabi ay karne ng binti ng 1,000 taong usa. Yethri, ano itong espesyal na pagkain? Gamitin na lang yung mga kalat na ibinigay nila para sa akin. Gusto kong kumain ng niluto mo. Anong ibig sabihin yan? Masarap kahit hindi kainin. Gusto ko sanang manakaw ng ilang kagat. Talaga bang ayaw mong tikman? Binabati kita, host. Epektibo ang misyon sa aso. Matagumpay na naibalik ang isang sinaunang mabagsik na hayop. Ang presensya ng tagapagtanggol ay na-activate ng 20%. Haha, pwede pa palang magpakain ng gantimpala ang aso. Hindi ba't siya yung mabagsik na hayop na sinasabi mong naibalik? Siya yun. Mabagsik ba siya? Hindi ko naman napapansin. Ngunit mukhang natatakot sila kay Lin Kingsu at sa iba pa. Gagawad ng isang bag ng espesyal na buto bilang gantimpala. Mangyaring siguraduhing itanim ito bukas. Walang pagkakamali. Bakit parang ikaw itong sistema na parang si Zupa Omao? Araw-araw ay nagdodrawing ng mga pangarap at pinapabilis ang trabaho. Tagapangalaga. Sa tingin ko, ako ay parang isang tagapagsilbi sa pintuan. Bakit hindi na lang palitan ang pangalan nito sa walang katapusang pagsasamantala sa boss system? Babala. Huwag magsalita ng masama tungkol sa sistema. Kung hindi, mababawasan ang halaga ng presyo ng tagapangalaga. Basta bawasan mo, hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan. Ano ba ang gamit ng presyo na to? Narinig ko lang ang mga brag mo na napakaastig nito. Hindi kita niloloko, syempre astig ito. Maging tagapangalaga, lahat ng hayop ay lumalapit sa puti. Panginoon ng 3 mundo. Kahit ang Jade Emperor ay magbibigay sa iyo ng sigarilyo. Walang makatalo sa iyo. Ang galing mo. Sandali, sa huli. Mukhang iba ang sinabi mo kumpara sa nakaraan. Huwag mo nang alalahanin ang mga detalye. Sinabi ko na sa'yo, na wala ko ang manual. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Siguradong hindi kita lolokohin. May kailangan pa akong gawin. Kailangan ko nang umalis, paalam. Kailangan natin ng 1 o 2 mga ninuno. Pero yung lupa sa likod na bundok talaga. Kailangan nating tingnan. Anong itsura niyan? Para mo nang iniisip na ikaw ang tagapangasiwa. Bukas gusto kong makita. Anong klase ng binhi ang ibinigay nitong sirang sistema? Makakabunga kaya ng kahit ano? Report kay Senior Brother. Sinabi ni Sully na bukas ay pupunta siya sa likod ng bundok para magtanim. Bakit? Paano siya naglakas loob na pumunta sa likod ng bundok? Ang likod ng bundok ay isang ipinagbabawal na lugar. Dito nakatago ang mga makapangyarihang demonyo sa loob ng libu-libong taon. Mga sinaunang halimaw. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Hindi, tiyak na may ginagawa siyang masamang pagsasanay o mahika. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makuha ang ebidensya ng kanyang masamang pagsasanay. Ay! Nakakainis naman, nagbigay ng gawain sa akin ang sira-sirang sistema. Sabi ay matagal na itong napabayaan. Kung hindi ko ito ayusin, babawasan nila ako ng merito. Bakit parang nakakatakot ang gubat ngayon? Wala namang ganitong pakiramdam dati. Ano to? Sino ang nagdrawing ng simbolo sa bato? Ang ganda naman. Ang aking tanga na amo. Sa harap ay ang pinagbabawal na lugar ng 1,000 taong malaking demonyo. Kami ng mga mabangis na hayop at malaking demonyo ay hindi nagkakasundo. Kapag nagkita, kailangan talagang mag-away. Hindi pa ako kumakain. Walang lakas, ayaw makipaglaban. Kahit mamatay, ayaw pumunta. Tapos na. Nabuksan na ang selyo ng malaking demonyo. Ayokong makatagpo ng kaaway. Ayokong makipaglaban na gutom. Tama na, huwag kang gumalaw. Nandyan lang ang aking bukirin. Pagkatapos kong magtanim, uuwi akong magluto ng karne para sa iyo. Bobo mong amo. Ayaw mo bang magtanim sa pugad ng malaking demonyo?
Ayoko makipaglaban, gusto ko lang kumain ng karne. Kailangan ko na ng karne ngayon. Huwag kang gumalaw, malaki ang gubat na ito. Kung mawala ka, saan kita hahanapin? Woof woof woof. Bodong amo, hindi mo ba naririnig? Ang lakas ng ingay. Ay naku, hindi tama ang pakiramdam nito. Hindi mo ba mapapansin? Hindi pwedeng pumunta sa harap. Hindi pwedeng pumunta, hindi pwedeng pumunta. Ulit-ulitin ang mahalagang bagay, ha? Yung maliit na itim na oso. Nanghihina sa lakas ng malaking halimaw, nagmamayabang dito. Kahit nakalaban ko ang malaking halimaw. Kahit na maliit na isda ka lang, mayabang ka pa rin. Susubukan mong saktan ang amo ko, naghahanap ng kamatayan. Anong nangyari sa oso na to, nagkakaroon ng seizure? Hey. Kulang ka ba sa manners, Coldball? Nagtatambak ka ng tae kahit saan. Bakit parang enjoy na enjoy ang oso? Ito ang amo ko. Bakit hindi mo pa ilabas ang mga nakatagong magandang bagay para sa akin? Ito ay para sa akin, pulot. Itong oso ay nagbigay sa akin ng pulot. Napaka maunawain naman. Bakit ang bait mo naman? Ito na lang ang ibinibigay mo sa pulubi. Oso, huwag mo akong lokohin. 10,000 taon na damo. Pagpapalakas ng katawan. Pagpapalakas ng kalamnan at buto. Magagamit ng may-ari. Sakto ka lang. Binibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon. Pero magmadali na rin ang mga tauhan mo na mag-alay. Huwag mong hintayin mag-umpisa ako ng labanan. Ah. Napakabait ng mga hayop dito. Nagsasagawa ng pagyuko sa tao. Ganito ba kayaman ang kagubatang ito? At ang mga hayop na ito, napakamaabilidad. Nagmamalambing ba sila sa tao? Hindi ba't mga sinaunang halimaw lang sila? Kayong mga ito, mas matigas pa sa isa't isa. Ngayon, lahat na lang ay sumasamba na. Ayaw kong makisawsaw sa inyo. Aalis na ako para report kay Demon King. Hintayin na lang natin siyang dumating. Mga sinaunang halimaw na naghihintay na maubos ang dugo. At kayong mga palpak na nagbago ng side bigla. Ayusin na ninyo. Tuwing pumupunta dito, nanghihina ang tuhod ko. Walang sinuman ang may karapatang pumasok sa yungib ng aming hari ng mga demonyo. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Demonyo. Mahal na hari ng mga demonyo. Patawarin mo ako, talagang napakabigat ng sitwasyon. Napakalaking bagay. Anong nangyari at bakit ka naguguluhan? Isang sinaunang halimaw na si Taoti ang pumasok sa ating teritoryo. Nagdala pa siya ng isang mortal para mangolekta ng protection fee sa lugar na ito. Yung mga itim na oso at mga demonyong lobo, lahat sila ilumuhod. Lahat sila ay naging mga alipin. Yung tinagbanta na anong halaga ng hari ng mga demonyo. Yung utang sa akin noon, hindi pa nababayaran. Ngayon, naglakas loob pa siyang lumabas. Sinabi niyang dumating siya para singilin ang utang kasama ang interes. Sinabi pa niyang gusto niyang, ano ang dapat gawin? Sabihin na hulihin ka, para maging kabayo ng kanyang amo. Sabihin na ang hari ng mga demonyo ay may karangalan kapag sumakay. Yesi, siya ay may ganang sabihin iyon. Siyang may utang sa akin. Hindi ko siya hinanap, ngunit siya ay naglakas loob na lumapit sa akin. Gusto kong makita kung anong kakayahan ang nakuha niya sa mga taong hindi nagkita. May mga natutunan siya. Ito ay para sa iyo. Makakatulong ito sa iyong lakas sa laban. Kapag nag-away tayo, huwag mo akong ipahiya. Dapat na nating ayusin ang ating utang. Tara na. Mas masarap ito kaysa sa ibinigay ng punong guro na 1,000 taong usa. Amoy mo ang usok ng uling. Ito. It's it, nasaan ang aso?
Lalong lumalapit ang hangin ng baliw na babae. Kailangan siyang mapigilan bago niya mahanap ang may-ari niya. Ay, hindi ba't si Tuo-Tuo, ang sinaunang halimaw na Tuo-Tuo? Bakit parang daga ang apat niyang paa na kumikilos? Ginagawang aso ang isang mortal. Kung hindi ko ito nakita ng aking sariling mga mata, hindi ko talaga ito kayang paniwalaan. Akala ko sino ka? Ay, ikaw pala itong baliw na babae. Baliw na babae. Malupit. Hayaan mong tanungin kita. Ikaw ba ang kusang bumagsak? O kahit anong espesyal sa mga tao? Ang nagpasakop sa kanya bilang amo. At nagsasabi pang kukunin niya ako para gawing kabayo. Kabayo? Hey, maganda ang ideyang yan. Anong? Pero sa paligid ng aking amo, kahit gusto mong maging kabayo, hindi rin kita bibigyan ng kahit anong pagkakataon. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw, may lakas ng loob kang sabihing hindi ako karapat-dapat. Utang mo sa akin. Hindi ko pa nga iyon sinisingil sa iyo. Ikaw pa ang unang dumating para insultuhin ako. CJ. Ngayon, sabay-sabay nating ayusin ang mga bagong galit at lumang sama ng loob. Alam ko na pag nagkita tayong dalawa, mag-aaway tayo. Bilang isang prinsipyo, hindi ako nakikipag-away sa mga babae. Sinisikap kong umiwas sa iyong teritoryo. Ayokong makasalubong ka. Pero hindi ibig sabihin nito na natatakot ako sa'yo. Hindi ko papayagan na basta-basta mo akong husgahan. Nagtataka lang ako. Ano bang utang ko sa'yo? Anong galit yan? Ayos na ayos ka naman. Kaya ngayon, hayaang mapalakas kita. Huwag nang magsalita pa, ngayong araw ay hindi ka makakatakas sa kamay ko. Ginoo ng mga halimaw, ako'y tutulong sa iyo. Lesiu. Maganda, dalawang tao tayo na magsasama-sama laban. Wala siyang laban. Hindi ko talaga gusto makipag-away sa'yo. Pero gusto mo talaga. E di, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapigil. Ganyan ang tama. Kung hindi, kung ipapakalat ko na lang na pinatay ko ang isang aso, wala na akong hiya. Sumugod ka. Diyos ng mga halimaw, nandito ako para tumulong sa'yo. Hindi, Ginoong Demon King. Sobrang lakas niya. Walang silbi. Tingnan mo ito. Pitong kulay ng Demon Lotus. Bumukas. Talagang seryoso ang baliw na babaeng ito. No. Ano? Amoy. Ayos lang. Medyo maanghang lang. Ikaw. Ninakaw mo ang aking pitong kulay na Diyos ang Lotus. Kumagat ka ng isang bulaklak, tingnan ko kung ilan ang kaya mong kainin. Mahal na hari ng mga demonyo. Nahuli ko na siya, bilisan mo. Bodong-bodong ka ba? Pitong anino na pagpatay. Tao. Lumalakas ka. Hindi ko na siya matamaan. Ikaw. Niloloko mo ako. Uling, uling. Nasaan ka na? Bumalik ka na.
Huwag mo akong pasukin sa pag-aalala. Ginoo, ikaw na isang mortal. Ginoo, baliw na babae. Binabalaan kita. Huwag mong gawing target ang aking amo. Bakit ka sobrang kinakabahan sa kanya? Kaya gusto kong makita kung ano ang espesyal sa kanya. Kakaiba ba ang lasa? Ano iyon? Bahaghari. Naging espiritu na. Talagang kakaiba itong gubat na ito. Lahat ng hayop ay pawang mga masuwayin. Hindi na nakakapagtaka na maging engkanto ang bahaghari. Uling. May nangyari ba? Kumusta ka na, Uling? Huwag kang matakot, darating na ako. Ginoo, Ginoo. Mapanganib, mapanganib. Umalis na tayo, magpatakbo. Tao na ang tingin mo sa'yo bilang amo. Gagawin kitang merienda. Tingnan ko nga kung espesyal ang puso mo. Ah! Anong nangyari kanina? Anong nangyari? Hindi, parang ni-rush nila ako bilang boss. Lumabas ang dalawang alagang hayop. Mew mew mew, masarap kumain. Ikaw, Salot, ano bang ginawa mo sa akin? Magtanong ka sa baliw na babae. Sino ang tatanungin ko, ikaw lang ang nagkakamali sa iyong kapangyarihan. Karma na ito. Tahimik ka, masarap kumain. Ikaw na sira ulo. Mabilis mag-isip ka ng paraan. Kung hindi ako makabalik sa dati, ikaw ang unang sisira sa bibig mo. Miyaw, miyaw, miyaw. Uling, uling. Akala ko ay dinala ka ng isang mabangis na hayop. Nabahala ako, halos tumalo na ang puso ko. Nagmamadali ang daan. At ikaw, anong nangyari? Pumasok sa maliit na gubat at nakipaglaban sa pusa. At talagang nag-enjoy pa. Aba, hindi ba? Hindi iyon basta pusa. Iyan ay gustong kunin ang puso mo. Hari ng mga demonyo, ako ay nagliligtas. Nagliligtas. Magising ka na. Ay naku. Mukhang isang kawawang walang tahanan ka rin. Nakikita ko kung gaano ka kaingay. Siguradong madalas kang pinagtitripan noon. Ang dumi-dumi mo pa at sobrang payat. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Sa susunod, ako ang bahala sa'yo. Ano ang sinabi niya? Susuportahan ang aking hari. Itong karaniwang tao na tawag ay kuya. Sinabi na susuportahan ang dakilang hari ng mga demonyo. Baka nasira ang isip niya sa liwanag kanina. Oh, naku. Hindi ba't ito ang makapangyarihang hari ng mga demonyo? Bakit bigla siyang naguguluhan? Itong napaka-adorable na ugali. Hindi mo masabi. Mas kaaya-aya ang balahibo kaysa noong panahon ng pagiging hari ng mga demonyo. Sasamahan kita, siguradong araw-araw kang busog. Noong una, payat na payat ang cold ball nang makita ko ito. Ngayon, kasama ko na ito, bilog na bilog na. Ang saya-saya ng mukha. Maraming tao ang nahuhumaling. Sumunod ka sa akin. Kung may makakain ako, may makakain ka rin. Sandali, sandali. Anong ibig sabihin ng sinasabi ng amo?
Ano ang ibig sabihin ng tingnan ang uling? Ano ang ibig sabihin ng may kapalaran ka rin? Ito ay tungkol sa aking tagumpay. Pangalagaan ang babaeng ito na baliw. Hindi pwede. Ang aking espesyal na lutuan. Ang aking natatanging karne. Lahat ng aking pagmamahal ay mapapasa iba na. Ikaw, puti ng iyong katawan. Magsasagawa na lang tayong tawagin kang Zizi. Madaling tandaan at cute. Ako. Ako ang makapangyarihang hari ng makulay na mga demonyo. May mga pinuno ng libu-libong mga demonyo. Tinawag mo akong bai-bai. Mas nakakasakit ito kaysa tawagin akong baliw na babae ng taoti. Talaga namang ang mga pusa at aso ay likas na magkaaway. Sa unang pagkikita, nag-aaway na agad. Nako, abala sa pagtatalo. Nabisto na, sana hindi magduda ang may-ari sa akin. Ay naku, tingnan mo ang mga mata niya. Parang napakaawa. Mukhang tinukso siya ng coal ball kanina. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Kapag tinukso ka ulit ng coal ball, sabihin mo sa akin, sasaktan ko siya para sa'yo. Nagpapanggap lang siya. Nagpapanggap siya na isang matandang demonyo. Nadaya ka. Sige na, sige na. Maganda ang swerte mo ngayon. Lumabas para maghanap ng aso, nakakuha pa ng pusa. Bumili ka, may libre. Swerte talaga. Uwi ako para magluto ng malaking salu-salo para sa inyo. Para ipagdiwang ang bagong miyembro sa pamilya natin. Huwag kang mag-alala, maghahanda ako ng malaking pagkain ngayong gabi. Ako mismo ang magluluto. Malaking salu-salo. Kahit ang tao ay marunong magluto. At parang amoy ang sarap-sarap na rin. Baliw, huwag mong isipin ang aking amo. Huwag mo ring isipin ang masarap na pagkain ko. Uminit na ang panahon. Nawala na ang ulap sa gubat, ang ganda. Di ba? Tara, magtatanim tayo. Ay, samantalahin ang magandang panahon. Ang pakiramdam ay naging magaan din. Ang mga negatibong iniisip ko noon ay tuluyan ng nawala. Sistema, darating na ako para magtanim at magtrabaho para sa iyo. Anong karaniwang tao? Sobrang kapal ng mukha. Hindi pa ba sapat na gawing ganyan ako? Kailangan pang ipagawa sa akin na magtanim kasama siya. Ako na isang makulay na hari ng mga demonyo. Namumuno sa libu-libong mga demonyo. Oy! Ang batang ito ay medyo nakakatakot. Ha! Sigurado akong matagal ka nang naglalakbay. Walang seguridad kaya ganyan kakabangis, di ba? Huwag kang matakot, sisi. Mula ngayon, nandito ako. Hindi ka na muling magdurusa. Tapos na ang panahon ng paglalakad-lakad. Ikaw, walang kwentang tao. Ako ang duwende ng mga dyablo. Hindi ako isang pusang palaboy. Ayaw kong maging tulad ng isang mapagpasalamat na tuta. Naalagaan ka, isang mortal. Bitawan mo ako, huwag mong hawakan ang ulo ko. Kailangan kong putulin ang iyong kamay. Baliw na babae, umalis ka sa yakap ng aking amo. Nangahas kang agawin ang pagmamahal ng aking amo. Hindi kita patatawarin. Amo, gusto ko ring yakapin.
Haplusin mo ang aking ulo, hindi mo dapat kalimutan ang lumang pag-ibig dahil sa bagong pag-ibig. Ah! Tingnan mo ang sama ng iyong ugali. Siguradong maraming paghihirap ang dinanas mo noong naglalakad-lakad ka. Normal lang na walang gaanong seguridad. Walang anuman, walang anuman. Mula ngayon, ako na ang pamilya mo. Bibigyan kita ng sapat na seguridad. Itong mortal na ito, naglakas loob na hawakan ang ulo ko. Sabi ko, mag-wave ka. Putulin ang kamay mo. Ah! Hindi mo ba naiintindihan? At yung mga tanga na nagmamalabis. Nakatitig ka lang ganyan. Woof 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 woof. Woof! Aking amo, mag-isip ka naman. Nagpapanggap lang siya, kanina gusto niyang kunin ang puso mo. Mabait, Zizi. Pagdating natin sa lupa natin. Matapos kong magtanim, isasama kita pa uwi. Gagawan kita ng masarap na pagkain. Kolbol, mag-ingat ka na lang. Huwag ka nang mawala ulit. Manggagawang hangal. Sino ang gustong kumain ng niluto mo? Bitawan mo ako. Oh, ito ang lugar ng gantimpala ng sistema. Matagal na akong hindi bumisita dito. Bakit parang may kaunting pagbabago? Ito ay ang Ksirang. Ang alamat na Ksirang. May kakayahang lumago at lumawak ng kusa. Sinasaliksik na lumago, hinding-hindi na ubos. Lupa ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat. Ang magandang lupa ay malambot. At may init. Ito ay isang ritmo ng masaganang ani. Ah! Ang lupa na ito ay may espiritu. At talagang mayaman sa espiritu. Ito ang buto na ibinigay ng sistema. Parang mga gintong buto. Ito ba ay espiritual na halaman? Anong lalabas mula sa butong ito sa lupa? Grabe, sobrang bilis nitong lumaki. Parang may pinindot na acceleration cheat. Espiritual na halaman ito. At saka, ito ay isang napakataas na uri ng espiritu na halaman. Ang mga dahon ay kumikislap ng gintong liwanag. Ito ang alamat na tinatawag na Golden Leaf Spirit Pearl na bihirang makatagpo ng 1,000 taon. Isang mortal ang nagmamay-ari ng Ksirang. Na nagtanim ng Golden Leaf Spirit Pearl. Ano kaya ang uri ng nilalang na siya? Hindi pwedeng mangyari talaga. Paano kaya pwedeng magkaroon ng Ksirang ang isang mortal? Paano posible na makapagpatubo ng espiritual na halaman? Maliban kung hindi siya tao. Ngunit siya ay talagang tao. Ah! Walang kahit isang piraso ng espiritual na lakas. Ngunit ang liwanag na iyon kanina. Ang liwanag na iyon na nagbalik sa akin sa aking tunay na anyo. Baka naman may mali sa mga mata ng baliw na babae. Tapos na. Talagang kukunin niya ang pabor ng aking amo. Ayos lang. Sobrang kita nito. Tama. Hindi ko alam kung makakain ba ito. Kumuha ng ilang dahon at dalhin sa bahay para subukan lutuin. Sino siya na may kakayahang magkaroon ng Ksirang at spirit plant? At kayang ibalik ako sa aking orihinal na anyo gamit ang liwanag na iyon. Ang taong ito ay hindi karaniwan. Kailangan kong tingnan ng mabuti. Mortal. Sino ka talaga? O mas tamang sabihin. Ano ka talaga? Nakarating na tayo. CJ. Tuloy na. Sa hinaharap, ito na rin ang magiging bahay mo, Big Brother. Magpakilala sa paligid. Huwag mong akalain na dahil mabait ang amo ko, hindi ka aalis. Ang kubo na ito ay sakop ko. Maliit. Ni pa na kubo na gawa sa damo.
Ako ang hari ng 7 kulay na halimaw. Sa hinaharap, dito na ako titira. Wala pang kahit isang tile. Magsaya muna kayo. Pupunta ako maghugas ng gulay. Bibigyan ko kayo ng masarap na pagkain mamaya. Talagang umalis ang mortal na ito. Para maghugas ng gulay. Hindi naman siya naniniwala na kakainin ko ang ginawa niyang pagkain, di ba? Hindi ko ito kailangan. Talagang hindi ko kailangan. Uy, bakit ka ganyan kaklingi? Kakaunti lang tayong hindi nagkita at naisip mo na ako. May nakakamiss sa'yo. Ako lang ang nagbabantay. Sisi, dumating ka na. Baliw na babae, bakit malapit na malapit sa aking amo? Walang paraan na agawin ang pagmamahal ng amo ko. Ngayon, para salubungin si Baybay, magdadagdag ako ng pagkain para sa inyo. Ang bango ng amoy na ito, anong klaseng lasa? Ang binhi na ibinigay ng sistema ang nagtanim ng maliit na halaman. Isa lang ang inilagay ko. Ganito ba kasarap? Ang sarap, sobrang sarap talaga. Hindi pwede, self, kailangang magpakatatag ka. Ikaw ang halimaw na hari. Hindi ka pwedeng magpababa sa maliit na halaga. Kain na, halika na kumain. Ayaw kong kumain. Hindi ko na ito ginusto. Bakit ka nakatunganga ng ganito? Hurry up, kumain na tayo. Naghanda pa ako ng isa para sa'yo. Siya ang nag-imbita kay Haring hindi. Kung pupunta ako roon. Hindi ba't ito ay pagtanggap na ako ay nasakop niya? Pero, talagang masarap ang amoy. Ano itong amoy na parang Diyos? Sobrang nakakatakam. Mas masarap kaysa sa anumang pagkain na natikman ko sa mundo ng mga demonyo. Lahat ay masarap. Kung hindi mo kayang makipaglaban, manahimik ka na lang. Anong sinasagupa mo? Lahat ay nandyan. Kumain ka ng dahan-dahan, baka mabilaukan ka. Itong mortal na ito. May kakayahang ibalik ako sa aking orihinal na anyo gamit ang mahiwagang liwanag. Mayroong sinasabing lupa ng pahinga, na kayang magtanim ng mga napakataas na antas ng espiritual na halaman. Kaya pa niyang gawing ganito ang mga espiritu ng halaman. Ganito kamahal na nakakabaliw ang lasa. Nabuhay ng libo-libong taon. Maraming malakas na tao ang nakita ko. At maraming naghangad sa akin. Pero ni minsan ay walang nakagawa tulad niya. Hindi niya alam kung sino ako. Hindi niya alam kung gaano ako kalakas. Sadyang mabuti lang siya sa akin. Binibigyan niya ako ng pangalan. Nagluluto siya para sa akin. Sinasabi niya na tapos na ang panahon ng paglalakad-lakad. Parang hindi rin naman sayang sumama sa kanya. Mas maganda pa kaysa sa palagi ang pagtatalo sa mundo ng mga demonyo. Mas ligtas at walang kaba. Di ba, parang alagang hayop lang. Ang hangal na gutom ay pwedeng. Ako mismo ay pwedeng maging. At saka, masarap talaga ang niluluto niya. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging amo ko. Sino mang mangahas na saktan ka? Ako na ang gagawin niya.
Alaynan, anong tinitingnan mo, Daday? Ano? Hindi ka ba busog? May natira pa sa kawali para sa'yo. Ano? Ay naku. Sa wakas ay lumapit na si Zizi sa akin. Hindi na siya masungit. Ang saya na hindi na siya masungit. Baliw na babae, ang bilis mo namang magbago ng mukha. Kanina, napakamataas ng iyong tingin. Ngayon, nagiging masyadong malapit ka na. Ang aking espesyal na pagmamahal. Wala na ang aking natatanging haplos. Suli. Bumetre ka sa sekta. Nakipag-ugnayan ka sa mga halimaw. Pagsasanay sa mga demonyong kapangyarihan. Nasa akin na ang matibay na ebidensya. Ngayon ay itatanong ko sa iyo ang iyong pagkakasala. O, patunay ng tao. At ebidensya, nais ko sanang itanong. Kahit na talagang nagkamali ako. Kailan ba nagkaroon ng pagkakataon ang isang panlabas na disipulo ng King Yunsek na magtanong ng pagkakasala? Kahapon, inimbitahan ako ng Panginoon sa pagkain. Para parusahan ako. Kailangan pang personal na dumating ang Panginoon para sa akin. Ano ka ba, Lihaoran? Walang kapatawaran na hatol. Ikaw na nakipagsabuatan sa mga demonyo. Hindi na kailangan ang pahintulot ng Panginoon. Huliin mo siya. Sino mang magtatangkang lumaban, agad na papatayin. Suli. Tingnan natin kung paano ka magiging mayabang sa pagkakataong ito. Kayo ba ay naglalaro ng mga liko-liko? Naghahanap ng kamatayan. Anong nangyayari? Nasaan ang aking kapangyarihan? Hindi nawala ang lahat ng aking demonyong kapangyarihan. Kailangan mong dumaan sa ganito minsan. Naranasan ko na yung pakiramdam ng nakatali ng mahigpit, habang mas lalo pang humihigpit yung tali. Gago, bilis na. Mas mabilis pa nga akong kumilos gamit ang apat kong paa kaysa sayo, di mo ba napapansin? Ang kabaliwan mong maikling paa. Sa mahalagang pagkakataon, bumibigay ka. Noong nakaraan, isang hakbang lang ang layo ko, 10 talampakan. Ngayon, kahit anong galaw ko, hindi pa rin ako makalayo ng 3 metro. Mio, malinaw naman. Kapag lumapit ka sa may-ari sa isang tiyak na saklaw, mapipilitan kang mapres ang iyong kapangyarihan. Kaya hindi tayo nakahabol kanina hindi dahil maiksi ang paa natin, kundi dahil na-press ang kapangyarihan natin. Kung hindi, akala mo talaga na makakatakbo ka mula sa isang sira na karwahe. Ano iyon? Haha, ito ay laso ng ahas na demonyo. Pag ininom mo, mananatili sa katawan mo ang aura ng demonyong lakas. Kahit pa personal na suriin ang pinuno, mapapatunayan nilang ikaw ay nag-aaral ng demonyong paraan. Haha, suli. Sa pagkakataong ito, patay ka na. Walang lasa itong bagay na ito. Ah! Ikaw. Bakit wala kang reaksyon? Iyan ay laso ng demonyong ahas. Pumatay sa isang sulyap. Hindi ko man lang natikman ang lasa. Ikaw. Yung mga taong yun balak akong pakainin sa ahas. Isara ang bibig niya. Ibalot ang batang ito sa sako. Para hindi na siya makita at makasakit ng mata. Hindi ba ikaw ang may-ari nung ahas na yun? Yung kalokohan na pinapalaki mo. Dali, ayusin mo na yan. Nakakainis, hindi mo na kailangang turuan pa ako dito kung paano gawin ang trabaho. Sikreto sa pagtukoy ng hangin at ulan. Buksan.
Huwag mag-alala, huwag mong tingnan ako ng ganito, Ginoo. Hihi! Ginoo ng laso na ahas. Ang nakababata ay may dalang pampalusog para sa inyo. Pampalusog. Isang tao na puno ng enerhiya. Para sa iyong kalusugan. Mabuti at alam mo ang iyong ginagawa. Ito ang pinahusay na bersyon ng laso ng demonyong ahas na aking ginawa. Ibinibigay ko sa iyo. Maraming salamat, Ginoong demonyong ahas. Pinahusay na bersyon ng laso ng demonyong ahas. Sa ganitong paraan, magiging matagumpay ang ating kompetisyon. Kailangan kong manalo. Si Lin Qingsu ay akin. Sa huli, magiging akin din ang posisyon ng Panginoon. Gusto kong durugin yung na gustong saktan ang amo. Sige, umaksyon ka na. Sugod na tayo ngayon. Lumapit sa amo. Para tayong dalawang inutil na walang silbi. Ano ang dapat gawin? Mukhang hindi ka nagmamadali. Huwag mag-alala, nandito ang hari, walang demonyo ang magtatangkang saktan ang aking amo. Anong ingay, kakainin kita? Pwe. Ang iyong bibig na lupa ay isang biyaya na maubos ng aking presensya. Maging maayos ka at huwag gumalaw. Bibigyan kita ng mabilis na wakas. Bakit nandito ka? Hindi, bakit nasa sako ka? Nakikilala mo ako. Ikaw, nakikilala mo ako. Nakikilala mo ba ako? Hindi pa kita nakikita. At isang kagat lang ng tautian ay pinaalis na ako, binangga ang 3 puno. Nabali ang 3 puno. Kung hindi dahil sa swerte ko at nakabalik ako. Kapag nalaman niyang hawak ko pa ang kanyang amo, walang duda na mawawala na ang buhay ko. Mabuting makinig ka, doble singaw na ahas. Kung mangahas kang saktan ang kahit isang hibla ng buhok ng aking amo, papaliparin kita sa hangin. At mawawalan ka ng kaluluwa. At hindi ka na muling mabubuhay kailanman. Ginoo ng mga Diyosa. Ginoo ng mga Diyosa. Anong sinasabi mo? Siya, ano? Minsan naging iyong Panginoon din siya. Panginoon ng mga gutom na halimaw. Panginoon ng mga Diyosa. Sino ba talaga siya? Bakit parang nagiging mas kakaiba ang estilo ng mga larawan? Bakit bigla na lang naging napakarespetado ng ahas sa akin? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Ayaw sabihin ng bata. Wala siyang alam. Huwag mo akong tanungin, Ginoo. Hahaha, ito ay isang mas pinatinding bersyon ng lason. Ngayon, gusto ko lang sanang bigyan ka ng mas pinatinding suntok. Ano bang nangyayari? Natatakot siya sa akin. Isang higanteng ahas. Bakit ako na ang natatakot sa kanya? Hindi ba't gusto niyang kainin ako? Ano nang nangyari? Panginoon ng mga gutom. Panginoon ng mga demonyo. Kung kakainin ko siya, bukas, magiging sabaw ng ahas siya. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Napakalaking hindi pagkakaintindihan. Huwag niyong isama sa puso ito. Si Lihawra na iyon walang hiya. Sadyang ipinadala ako dito sa mga ninuno. Hindi ba't ito ay sinadyang patayin ako? Hintayin mo, babalik ako at tiyak na papagupitin ko siya sa piraso at pakakainin sa mga paniki. Ay naku! Ginoo, tingnan nyo, ang mukha nyo ay puno ng lupa. Yung mga walang hiya ay naglakas loob pang ilagay kayo sa sako. Nabigla ba kayo? Mayroon bang hindi ka komportable? Gusto mo bang pakuluan ko ang isang tasa ng pampakalma? Ginoo, uminom ka ng tsaa.
Ginoo, humihip ng hangin. Ginoo, gusto mo bang ipitin ang balikat? Parang napunta ako sa isang lugar ng mga tapat na tagahanga. Ginoo, tingnan mo. Ito ay 1,000 taong ganoderma. Sagradong gamot para sa sugat. Ito ay purong bakal na ginto. Kayamanan para sa paglikha ng kagamitan. Lahat ito ay para sa iyong paggalang. Kunin mo lang, lahat ay sa iyo. Walang problema ang utak ng ahas na ito, di ba? Kanina, sigaw siya ng laban at pagpatay. Ngayon, nagsimula na siyang magbigay sa akin. Yun! Kung mayroon kang mga personal na alitan na kailangang ayusin, maaari mo bang ilabas muna ako? Nababahala na ang aking pusa at aso. Siyempre, siyempre. Mahal na Ginoo, sandali lang. Aasikasuhin ko na ang daan para sa inyo. O kaya'y sumakay na lang kayo sa likod ko. Sobrang stable ng paglipad ko. Hindi. Ako na lang ang lalakad. Mas maliwanag pa rin sa labas. Madilim at nakakatakot dito sa loob. Ano bang nangyayari dito? May pagpupulong ng mga halimaw. Nararamdaman nila ang presensya ng kanilang amo. Iyan ang lakas na nagpapasunod sa kanila ng likas. Tama. Mighty ang aking Panginoon. Nakita mo ba? Kasama ko ang malaking tao. Ganito kalaki ang mukha. Nagawa na. Pinaabot ng malaki ang aking kakayahan. Haha, malaking paligsahan ng mga pamanang paaralan. Si Lin Qingsu ay akin. Sa huli, buong King Yunsek ay magiging akin din. Yung inutil na si Suli. Sa ngayon, malamang na nasa tiyan na ng ahas. Hahaha. Kailangan ko nang maghanda para sa mas malakas na ulan. Uwi na tayo. Si Li Haoran tiyak na magdudulot ng gulo sa malaking kompetisyon ng sekta. Ngunit wala na akong spiritual root ngayon. Paano ako makikipaglaban sa kanya? Binabati kita, host. 469 binabati kita, host. 469 tumaas ang presyon ng tagapangalaga ng pinto ng 50%. 80 labis na natapos ang misyon. 480. 480 ano ang ginawa ko? 480 bigla namang ganito. 480. Haha, nasakop ng host ang malaking demonyo. 480 na-activate ang westward journey. 4,100 pagtatanim ng espiritual na halaman. Lahat ng ito ay mga nakuhang punto sa misyon. Dapat sana ay naayos na ito. 480 pero hahaha. Pero kamakailan lang ay nagbakasyon ako. Nagpunta ako sa tabing dagat at nagpasikat ng ilang araw. Katatapos ko lang bumalik ngayon. Agad na ayusin mo ang iyong mga bayarin. Bibigyan kita ng isang sistema. Kasama na ang bakasyon. Bumalik tayo sa usapan. Binabati ang host sa mga sumusunod na gantimpala. Tumaas ang presyon ng tagapangalaga sa 50%. Nadagdagan ng 300% ang kasanayan ng espiritu ng lupa. Na-activate na ang kwalifikasyon para sa pag-aayos ng ugat ng espiritu. Ano ang ibig sabihin ng pag-aayos ng ugat ng espiritu? Mga espiritual na damo na tumutubo sa malambot na tuhod. Maaaring ayusin ang espiritual na ugat ng host. Bukas ng umaga, makikita ng host sa bukirin. Sige, tapos na ang mga gantimpala. Magpapatuloy na akong magbakasyon. Paalam, teka lang. Mew. Ito ang pinakamatinding espiritual na damo. Ganito karami. Hindi pwedeng ito. Mas mataas pa ito kaysa sa anumang espiritual na damo na nakita ko sa mundo ng mga demonyo. O mas mayaman pa ang may-ari. Mabuhay ang may-ari. Ganitong klase ng espiritual na damo. Kahit ako, 1,000 taong malaking demonyo, ay hindi pa nakakaamoy nito. Paano mo ito nagawa, Ginoo?
Sabi ng sistema, makakapag-ayos ito ng aking espiritual na ugat. Kailangan bang kainin ito ng direkta? Hindi kayo nag-aatubili. Sa aking buhay, hindi ko akalain na makakamit ko ang ganitong antas ng kalayaan sa espiritual na damo. Noong mga panahong iyon sa mundo ng mga demonyo, para sa 1,000 taong dragon grass, gusto kong makipaglaban sa 3 malalakas na demonyo hanggang sa magdugo ang aking ulo. Ngayon, kumain na lang ng basta-basta. Sobrang generoso ng aking amo. Bakit hindi ko siya nakilala ng mas maaga? Dapat sana'y inamin ko na siyang amo. Sayang ang mga taon kong ginugol. Talagang hindi pangkaraniwang tao ang aking amo. Kasama ng aking amo, masarap ang buhay. Alaynan. Medyo matamis, parang spinach. Tumaas na ang lakas ko. Subukan kong tumakbo ng ilang hakbang. Sa wakas, maaasahan ang sistema, hindi ako niloko. Mag-ingat kayong dalawa. Huwag kayong magkasakit sa tiyan. Lelevine. Ito ay ang tungang damo. Ano ang tungang damo? Kakainin ba ito? Kakainin. Ito ay isang sinaunang banal na bagay. Ayon sa kwento, nakakonekta nito ang langit at lupa. Ang tungang damo na nag-uugnay sa 3 mundo. Matagal nang nawala ito, mahigit 1,000 taon na. Hindi pwedeng mangyari iyon, hindi talaga pwedeng. Kailangan ng tongtiyenteng ng mga elemento ng kaguluhan para lumago. Kailangan nito ang pinagmulan ng langit at lupa. Paano ito posibleng tumubo saksimang? Maliban kung, ang gintong liwanag sa katawan ng amo ay mas batayan kaysa sa mga elemento ng kaguluhan. Paano makikita ang bagay na ito sa tongtiyenteng? Nakakonekta pa. Tao ng langit. Ang espiritual na ugat na kayang ipanganak ng sinaunang Diyos. Nakikipag-ugnayan sa espiritu ng langit at lupa. Humihigop ng esensya ng lahat ng bagay. Hindi nakakapagtaka na ang lahat ng hayop at halimaw ay dapat sumunod. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay mas orihinal kaysa sa kaguluhan. Ang makakapagbigay buhay sa tao ng langit. Hinding-hindi ito maaaring maging karaniwang tao. Sino ka ba talaga, Ginoo? Baliw na babae, matagal mo nang tinitingnan yang bagay na yan. Ano bang nangyayari? Ang ugat ng espiritu ng Panginoon ng Tongshan Vine. Walang ugat ng espiritu ang Panginoon, hindi ba? Di ba? Wala noon, dahil ang kanyang espiritu ay hindi pangkaraniwang uri. Ang Tonghan Vines ay ang ugat ng pinagmulan. Kaya nitong makipag-ugnayan sa kalikasan. Humihigop ng espiritu mula sa lahat ng bagay. Ngayon siya ay nagising. Ang kapangyarihan ng may-ari ay tunay nang nagsisimula magising. Kaya, yung mga dating kabaliwan ng may-ari ay para lang sa appetizer. Hintayin mo at makikita mo. Nararamdaman mo na. May isang bagay na lumalapit. Opisyal nang nagsimula ang malaking kompetisyon ng sekta. Ang mga disipulo ng bawat tuktok ay aakyat ayon sa kanilang lugar. Hanggang dito na lang. Bawal ang sadyang pananakit. Sino pa ang nandyan? Ah! May mali, ang kanyang pamamaraan ay may masamang espiritu. Ang pamamaraang ito ay hindi mula sa pamana ng King Yunset.
Pasensya na. Hindi ko na kontrolado. Yung ilang galaw ay talagang nakamamatay. Hindi mo ba nakita? Yung itim na enerhiya sa kanyang palad. Ano ang klaseng kapangyarihan iyon? Huwag nang magsalita. Kung marinig niya, pareho tayong mamamatay. Ginoong Pangulo, nakuha ko na ang unang pwesto sa malaking paligsahan. Ayon sa mga alituntunin ng sekta, dapat mong tuparin ang iyong pangako. Ihandog mo sa akin si Gen King bilang asawa. Huwag nang pag-usapan pa ang bagay na ito, Li Haoran. Ang kasunduan sa kasal ni na Suli at Lin Qingsu. Sa totoo lang, utang ko sa Suli ang kabutihang loob ng King Yunsek. Hindi pwedeng hayaan si King Sui na utusan ng iba. Sa isang impulsong pagkilos, sabi niya, kanselahin daw basta-basta. Ganitong paraan ay parang ginagamit ang King Yunsek para sa hindi makatarungang dahilan. Para lang mapalabas na walang utang na loob at traitor. Ginoo, tila nais mong bawiin ang iyong salita. Ang mga alituntunin ng malaking kompetisyon ng sekta ay ikaw mismo ang nagtakda. Ang alituntunin ay alituntunin. Ngunit ang kasunduan ni Suli at Lin Qingsu ay may kinalaman sa kredibilidad ng sekta. Kung ito'y basta-basta na lamang ikakansela, paano titingnan ng iba? Ang ating King Yunsek, ang mga taksil at sinungaling ay hindi karapat-dapat na mamuno sa sekta. Pagkakanulo at pagtataksil. Pinuno, talagang napakatanga mo na. Hindi ka magsasawa sa isang patay na kasunduan. Hindi mo iniisip ang kinabukasan ng ating sekta. Matagal lang dapat mamatay si Suli na inutil. Anong klaseng tao siya? Karapat-dapat ba siyang makipagkumpetensya sa akin? At ikaw, Lin Qingsu. Noong una, si Suli ay walang silbi. Ikaw ang unang tumakbo para humiling ng paghihiwalay. Bakit ngayon parang hindi na siya ganoon kawalang silbi? Nag-aalinlangan ka na. Nagsisisi ka na. Akala nyo, paano biglang naging malakas si Suli? Sasabihin ko sa inyo. Nagnakaw siya ng kaalaman sa mga demonyo. Nagsanay ng mga mahika. Nakipagsabuatan sa mga nilalang. Nakita ko ito ng aking mga mata. Imposible, ako mismo ang nag-imbestiga. Wala siyang anumang kapangyarihang demonyo. Sa halip, ano ang nangyari? Nararamdaman mo rin ba, Ginoong Pangulo? Ang presensya niya ay hindi normal para sa isang cultivator. Dapat sana ay mayroon. Ano iyon? Iyon ay isang bagay na mas masama kaysa sa kapangyarihan ng mga demonyo. Ito ang laso ng demonyong ahas na nakuha ko mula sa kanyang tirahan. Ito ang matibay na ebidensya na siya ay nag-aaral ng masamang sining. Tunay na laso ng demonyong ahas. Kapag nahawakan iyon, tiyak na mamamatay. Hindi ko akalain na si Suli ay talagang isang demonyo. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Li Haoran. Tama na. Ito ang ebidensya. Sa mga nakaraang araw, lihim akong nagsiyasat. Nakuha ko ang lason mula sa ahas demonyo sa tahanan ni Li Haoran. At mayroon ding mga teknik ng demonyo. Li Haoran, ginamit mo ang laso ng ahas demonyo para pilitin ang iyong pag-unlad. Pagsasanay sa masamang kapangyarihan. Pagsisisi kay Suli. Ang amoy ng laso na ito ay kapareho ng itim na enerhiya sa iyo. Ano pa ang masasabi mo? Sino bang si Li Haoran na tunay na masamang tagapagsanay? Lahat ng sinabi niya kanina ay pawang kasinungalingan. Shit, ang baligtad. Li Haoran, mayroon ka pa bang kailangang ipaliwanag? Ha 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 ha. Ano bang dapat ipaliwanag? Ako ang gumawa, anong masama doon? Tama, ako ang naghagis ng pera sa lungga ng halimaw. Nakita ko mismo kung paano ito nilunok ng higanting ahas. Patay na ito noon pa. Walang natirang buto. Ginoo, matanda ka na. Ngayon, ako ay hindi na yung dating disipulo ng panlabas na pinto. Ay. Dapat matagal nang nagbigay daan ang matandang ito. Sa susunod na buhay, sana'y matutunan mong maging mapanuri. Huwag hadlangan ang daan ng mga kabataan. Huwag. Ang dami-daming tao. Bakit hindi mo ako sinama? Hindi pwedeng hindi ka namatay. Malinaw na itinapon ka sa lungga ng halimaw na ahas.
Para siyang nakakita ng multo nang makita ako. Hindi ako namatay, malungkot ka ba? Hindi siya namatay. Buhay pa siya. Pero ako. Iyan si Sully. Ang presensya niya. Siya ang traidor sa mga nag-aaral ng demonyo. Lahat kay Sully, makinig kayo. Huwag kayong mag-atubiling patayin siya. Kayo, huwag gumalaw. Mag-ingat ka na masaktan. Pupunta ako para mag-ehersisyo. Nagising ang espiritu. Talagang puno ng lakas ang katawan. Kailangan lang namin na sumuporta mula sa gilid. Mas malakas ang amo ngayon kaysa sa atin dalawa na pinagsama. Mamatay ka. Ah! 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 Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Haha. Ako. Kanina, tinaas ko lang ang kamay ko para harangin sandali. Iyan ay kapangyarihan ng Diyos. Sino ba talaga siya? Sige na, kung ganito siya kalakas. Hindi ka ba sobrang yabang? Gusto mong maging leader? Gusto mong pakasalan si Lin Kingsu? At gusto mo pang pakainin ako ng ahas? Ikaw, si Li Haoran, ay nag-aaral ng masamang kapangyarihan. Ininom ang laso ng demonyong ahas para mapataas ang antas ng kasanayan. Yung amoy na maasim na itim na usok sa katawan mo. Nakikita ng buong sekta. Hindi ka makakatanggi na ikaw ang nagdudulot ng siraan sa akin sa lihim. Sinisisi mo ako sa paggamit ng demonyong paraan sa pagsasanay. At itinatago mong binigay sa iyo ang bagay mula sa demonyong ahas. Ipinasok sa bahay ko. Sayang lang, alam na ni Lin Kingsui ang lahat ng plano mo. Matagal nang nalaman niya ang lahat. Nauna na akong nagpaalala sa kanya na mag-ingat sa iyo. Tama ka, hindi siya mabuting tao. Naging pagpapatawad na rin siya. Sobrang brutal ni Li Haoran. Sayang. Hindi mo inasahan, siguro. Yung dambuhalang sawa, mas close pa sa akin kaysa sa tatay ko. At binigyan pa ako ng kalayaan. Muli na naman akong binibigyan ng kayamanan. Sa huli, nagmamakaawa pang maging alalay ko. Hindi mangyayari. Yung ahas na iyon talagang ano? Talagang ikaw ang nag-alay sa halimaw na ahas. Ginoo. Pasensya na. Ngayon ay inaalay niya ako. Sino ang may lakas na gambalain ang aking tao? Prinsesa Juju. Tapos na, ang pinakamalakas na kalaban ng King Yunse. Paano siya nakarating dito? Kaninang sinabi niya na sino ang may lakas na gambalain ang kanyang tao. Sino ang tao niya? Ikaw ang sumakit sa kanya. Ah! Sumugod siya at sinubukang saktan ako. Nabawi ko ng bahagya. Kaya ganito ang nangyari. Bigyan kita ng isang pagkakataon. Ibaba ang iyong kapangyarihan. Humingi ng tawad at magpakumbaba. Maaaring patawarin kita. Hindi siya ate. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Siya ang gustong pumatay sa akin. Inakusahan akong pakainin ng ahas. Nasa gitna ako ng pagdepensa. Pinapapalikot mo pa akong humingi ng tawad. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali. Akin siya. Kung nasaktan mo siya, kailangan mong magbayad ng halaga. Kailangan mong makatagpo ng isang taong walang pakialam. Mukhang maaga pa para kay Li Haoran na makakuha ng parusa. Dahil sa pagtataksil sa sekta. Mukhang sawa ka na sa buhay. Tinatanggap mo ang isang mortal bilang iyong Panginoon. Anong pakialam mo dito?
Saan naman galing ang magandang babaeng ito? Sa wakas, may silbi na ang baliw na babae. Sige, gantiin mo siya. Medyo interesting. Hindi ka rin pahuli. Samantala, palihim kang makakatakas ngayon. Ay, hindi ba si Ginooli ito? Bakit nakaluhod sa lupa? Ah, gusto mo bang tulungan kita? Ikaw, ako. Anong ako? Ipinadala mo ang aking amo sa loob ng sako bilang suplemento. Kailangan nating ayusin ang utang na ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ano bang nangyayari? Tulungan mo ako. Ah, Shadow Kill. Black Blade. Ginoo. Wow. Ginoo. Ang bagay na ito ay medyo malamig. Imposible, ito ay talagang imposible. Ah, nahuli niya ang aking espesyal na galaw ng walang gamit. At nawasak pa ito. Paano ito posible? Ito ay talagang imposible. Sino ka ba talaga? Karaniwang tao. Ah, karaniwang tao na nagpuputol ng kahoy sa likod ng bundok. Hindi maaaring mahuli ang aking lihim na atake. Marahil masyado kang mahina. Ah, anong tunog iyon? Mailindol. Hindi, tingnan niyo roon. Nakaluhod ang halimaw. Ang kanilang niluluhuran ay nandito na naman sila. Hindi ko ba sinabi na ipaalam lang ni Shuangi Duksi ang nabumalik? Huwag na silang mag-alala, di ba? Bakit sila lahat nandito? Ah, 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 ah. Diyos ng sinaunang panahon. Si Taoti, ang halimaw.
Kaninang siya ay aso ng aking ina. Sarili niyang pinili. Ito ay isang nilalang na kayang pasunurin ang mga halimaw. Na kayang kilalanin ng mga gutom na halimaw. Na kayang saluhin ang sariling mga espesyal na galaw. Natalo ako, talagang natalo. Ah! Anong prinsesa ang lumuhod? Siya ang pinakamalakas na prinsesa sa paligid. Ah! Nang may paggalang, siya ay yumuko. Si Suli, natalo ako. Mula ngayon, ako ay handang maging iyong bihag. Ano mang ipag-utos mo? Ah! Anong nakakabihag, nakakabihag? Hindi ko kailangan ng nakakabihag. Ah! Tanggapin ang talo. Hindi na magdududa. Sinasabi ng aking prinsesa na totoo. Kung talo ka na, ang buhay na ito ay sa iyo na. Hindi ko naman sinabing huwag kang tumaya. Ah! Ikaw ang lumapit at gustong sumuntok sa akin. Pero ako pa rin ang natalo. Anong bihag? Gusto rin niyang sumama. May isa na namang demonyo ang aking amo na nagnanais kumuha ng tao. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Sumuko na ako, bilang bihag, hindi ka kasali. Hindi kailangan ng amo ang bihag. Haha, depende na yan sa sasabihin ng amo. Pwede bang huwag mong sabihing amo o ama? Talagang isang tagapagputol ng kahoy lang ako. Hindi ko alintana kung sino ka. Natalo ako, kaya ikaw na ako. Kung gusto mong umalis, aalis na ako. Ngunit bago ako umalis, pangangalagaan ko ang iyong kaligtasan. Ano bang nangyayari sa kanila? Talagang nakakabahala. Ang amo ay akin. Anong tinitingnan mo? Ito ang eksklusibong pwesto ng hari. Paano nagagawa ng demonyong hari ito? Talagang walang hiya. Bakit ka nandyan? Saan ka kanina? Hindi ba't sinabi kong huwag kang maglakad-lakad? Natakot ako. Aba. Sige, sige, yakapin mo. Ganyan siya kabait kahit sa pusa. Yung mga tao na iyon. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Pero dahil sinabi ko na, hindi na ako magbabago ng isip. Mula ngayon, susundan kita, hanggang handa kang tanggapin ako o paalisin ako. Sige, sige, sumunod ka na muna. Pero huwag nang pag-usapan kung may mga bihag o wala. Parang nakakainis pakinggan. CJ, ang babaeng ito ay may ibang balak. Hindi natin siya dapat pahintulutan. Ayos na. Panahon na para asikasuhin ang mga seryosong bagay. Ipinapaubaya ko na sa inyo ang taong ito, Ginoong Panginoon. Ginoo, si Suli. Pasensya na, hindi kita sinasadya, hindi kita sinasadya. Huwag mo nang sabihin iyan. Lahat ay nadaya ng masama. Hindi iyon ang iyong tunay na hangarin. Si Li Haoran ay nag-imbento ng kasinungalingan laban sa kapwa manggagawa. Nakipagsabuatan sa mga demonyo. Nangahas na saktan si Suli. Walang kapatawaran ang kasalanan. Iutos mo na alisin ang lahat ng kakayahan ni Li Haoran. At huwag nang payagang makapasok sa sekta magpakailanman. Susundin ang utos ng punong sekta. Lahat ng mga disipulo na nakipagsabuatan kay Li Haoran sa paninirang puri ay dapat itaboy mula sa sekta at hindi na muling tatanggapin. Suli, maghintay ka. Hindi kita palalampasin. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin, maghintay ka. Ang dami mong sinasabi. Dahan-dahan ka lang. Huwag mong patayin. Huwag mag-alala, amo. May alam ako sa ginagawa ko. Magsasakit lang siya ng kaunti.
Suli, patawad. Mali ako noon. Hindi ko dapat ikaw ay naisip ng masama. Hindi ko dapat pakinggan ang mga paninira ni Lee Haoran. Hindi naman ganyan ang nangyari noong nag-withdraw ako sa kasal. Suli, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Maaari ba nating pag-isipan muli ang ating kasunduan noon? Hindi na ako babalikan ang nakaraan ni Lin Kingsu. Tulad ng isang mabuting kabayo na ayaw kumain ng damo sa likod. Bakit noong tinanggihan mo ang kasal, hindi mo naisip ang araw na ito? Kaya maaari mo bang isaalang-alang ako? Ah! Ah! Ano, pati ang babae na ito ay gustong agawin ang may-ari. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Huwag, wala akong ganong balak. Ngayon, gusto ko lang na tahimik na magputol ng kahoy. Alagaan lang ang mga maliliit na hayop sa paligid. Alagaan ang mga maliliit na hayop. Iyon ang dalawang espesyal na maliit na nilalang sa paligid mo. Sila iyon. Ang mga nakatatanda ay talagang nagbigay galang kay Suli. Sobrang hindi ka pani-paniwala ito. Si Lao Fu Suli, buong pagkatao, ay kumakatawan sa buong samahan ng King Yunzong. Nanghihiling sa iyo na maging puno ng King Yunzong. Na manguna sa buong sekta. Ah! Puno ng pagsusunod-sunod. Ang iyong lakas, ang iyong pagkatao, at ang iyong utang na loob sa King Yunzong na nagligtas sa iyo. Karapat-dapat ka talaga sa posisyong ito. Basta tumango ka lang. Lahat ng usapin ng King Yunsek. Gusto kong ipasa sa iyo ang pamamahala. Ipapangalan ko si Suli bilang aming pangkalahatang matanda. Huwag, Panginoon, huwag kang ganyan. Isa lang akong ordinaryong tao. Nagtitinda ng kahoy at kumakain ng aso. Hindi ako makakapagtaas ng matanda. Iniligtas mo ang buong sekta. Paano hindi makakapagtaas? Talagang hindi ko kaya. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Mew mew. Magsalita ka na, sabihin mo na. Mahal na amo, gamitin mo kami bilang dahilan. Bawasan. Panginoon. Wala akong balak na maging mataas na nakatatanda. Sanay na akong mamuhay sa likod ng bundok at magtipo ng kahoy. Bawasan. Nais ko lang ang tahimik at payapang buhay. Bawasan. Para lang sa pagpapakain ng pusa at aso. Para lang sa pagpapakain ng pusa at aso. Sige na, sige na. Dahil ayaw mong tumigil. Hindi na ako pipilit pa. Pero ang King Yunsek ay nananatiling nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Ikaw ay palaging isang espesyal na bisita sa King Yunsek. Sa hinaharap kahit anong kailangan mo. Gagawin ng King Yunsek ang lahat ng makakaya nito. Upang makatulong ng buong puso. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, Ginoong Zong. Ito ang aking palasyo ng prinsesa. Mula ngayon, ang palasyo ng prinsesa ay iyon na. Ah! Ipinagkaloob mo sa akin ang palasyo ng prinsesa. Lahat ng ito ay iyo na. Siyempre, ang palasyo ng prinsesa ay iyo rin. Suli, gusto ko ring lumipat doon. Gusto kong makasama ka ng maayos. Upang ituwid ang mga pagkakamali ko noon. Ikaw ang unang nagpasya na bitawan ang pagkakaibigan na ito. Ngayon, gusto mong lumapit. Hindi ba't masyado itong padalos-dalos? Ang kasunduan namin noon ay itinakda ng mga nakatatanda. Nabulag lang ako sa sandaling iyon. Ang kasunduan ay iyong iniwan ng kamay mo. Ngayon, wala nang kahulugan ang pagbanggit dito. Bakit kayo nagtatalo? Sa wakas, nakawala na. Suli, ito ay kaunting pasalubong mula sa King Yunsek. Kailangan mong tanggapin ito. Ginoong sekretaryo, bakit hindi lang ito? Mayroon pa akong mga pinakamahusay na katulong na itatalaga sa iyo. Alagaan ang iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi mo na kailangang magluto o maglaba. Hindi. Kaya ko na ito.
Suli, tikman mo ito. Ito ang aking galing. Inabot ito ng mahabang panahon. Ah! Siya ang kusinero ng harem ng prinsesa. Napakahusay ng kanyang kakayanan. Sa susunod, siya na ang magluluto para sa'yo. Nakita ko na ang amo. Ito ang mga sangkap na una kong kinuha. Mas masarap ang luto ng kusinero ko kaysa sa'yo. Ikaw na ang lalabas. Gusto ko lang magpahinga ng tahimik. Paano nangyari ito? Talagang sobrang sikat ng amo. Pero mukhang hindi siya interesado sa mga babae. Mas mabuti pang maging pusa niya para makakuha ng yakap ng pagmamahal. Pupunta sa bukirin para magpahinga. Ang mga halaman ay lumaki na ng ganito. Yung bulaklak parang mas maliwanag kaysa kahapon. Talaga bang mamumulaklak na ang baging? Ano ka ba talaga? Ito ang presensya ng likas na kapalaran. Walang duda. Tiyak na ito ang presensya ng likas na kapalaran. Ang presensyang iyon ay mula sa pagkakasugat na ibinigay niya sa akin noon. Mga misteryosong anino. Mayroong lumalapit doon, ano iyon? Tagapangalaga. Ah, ano ang mga iyon? Digmaan ng mga Diyos sa langit. At ang mga tagapangalaga. Magsisimula na bang magbalik ang alaala ng may-ari? Binabati kita, may-ari. Naka-activate na ang kapangyarihan ng tagapangalaga ng higit sa kalahati. Ang mga nakatagong alaala ay nagsisimulang magising. Ang isang maliit na mata ay maaaring mawala rin. Uling, ikaw, kayo. Hindi ba kayo nananaginip? Yung maliit na aso na lagi kong niyayakap at minamasahe araw-araw, ay isang sinaunang mabagsik na hayop. Yung maliit na pusa na araw-araw kong pinapakain at inaalagaan, ay isang makapangyarihang dambuhalang demonyo na 1,000 taon nang nag-iisa. Ah! Suli! Matagal na tayong hindi nagkita. Kaya, yung aso na palagi kong niyayakap ay isang sinaunang halimaw. Yung pusa na palagi kong pinapakain ay 1,000 taong demonyo. Pero sa mga mata ko, kayo ay mga uling. Aking puting sarili ay kakagapang sa aking pantalon. Maghihintay sa akin para pakainin. At matutulog sa aking mga bisig na pamilya. Kahit ano pa kayo. Kayo ay aking pamilya. Narito na ang anino.
Kung darating siya, hayaan siyang hindi makabalik. Kahit ano pa ang dumating. Magkasama tayo sa pagharap. Kahit sino ka man. Ano man ang kaharapin mo, basta may pamilya ka, wala kang dapat katakutan.